Thank you, Sister Grace, sa pangunguna po sa panalangin. At magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At naranasan niyo po ba yung traffic kahapon? At ang ating bansa ay kung ano-ano ang kanilang inuuso. Kaya minsan magpakatatag po tayo at manalangin sa ating Diyos. Amen. Kasi nga ito ay katunayan na hanggang ngayon ay bulag pa ang ating mga kababayan. Bulag pa sa katotohanan. Subalit na tayo na nandito ngayon at tayo po ay tinawag at pinili ng Diyos kung paano mayroon tayong dapat gawin o layunin ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Yan naman po sa mga nakaraang linggo, 2 linggo, 3 linggo na po to, ang ating pong aralin ay andun pa rin po tayo sa the importance of living in purity. Yung kung paano tayo mamuhay sa kalinisan, kadakilaan, o kadalisayan ng kabanalan sa ating mga buhay. At purity is God's calling to His children, yung una po. And sabi nga, purity is source of freedom and spiritual stability. So, ngayon po sa araw na ito, ang ating aaralin ay purity enables believers to be effective witness to others. Yung pong kailangan na tayo ay maging saksi ng ating Panginoong Yesus. At alam naman po natin sa ating nakikita sa panahon ngayon, may mga nag-aangkin na sila ay saksi. Mayroong mga reliyon na sinasabi nila sila ang saksi ni Kristo. Balit ang totoong saksi po ay yung kung papaano na naiintindihan ng tao kung sino ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay. At ipamalas po natin ito at kailangan na makita rin sa pamumuhay mo bilang saksi ni Kristo. Ito po ang katotohanan. Sa Christian context po, ang sabi nga nito, the personal testimony for Christian being witness often involves in sharing one's personal experience. Jesus Christ is a proclamation of the gospel message and a testament to the truth of the resurrection of Christ. Paano po na ang konteksto nito? Ito ang sabi nga na kung saan na kailangan personal na patotoo sa buhay ng bawat isa. And the Great Commission, mayroon pong Great Commission. In the New Testament, Jesus called us disciples to be His witnesses, spreading the good news to the end of the earth. This act of sharing in the gospel, it seems as fundamental duty and a way to fulfill Jesus' command. So ito po ay inilagay sa ating balikat. O ito po ang ating dapat gawin sa bawat isa sa atin. Ang dakilang utos sa bagong tipan na tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang maging kanyang mga saksi. At sa panahon po natin, hindi man natin nakasama ang ating Panginoong Yesus, subalit tayo rin naman ay nagiging saksi sapagkat ang pamumuhay natin ay may pagsunod kay Kristo. Kaya tayo'y witness, nagwi-witness tayo para kay Kristo na kung saan ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya, mapaniwala natin at mailapit sa ating Panginoon. Kaya nga ho tayo ay isang tunay na saksi ng ating Panginoon. Ang gawain ito ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. At nakikita bilang sa ating isang pangunaing tungkulin sa isang paraan upang matupad ang utos ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen. At hindi ang lahat ay pinagkalooban ng pribileyo ng Panginoon nang magdala o maihatid ang mabuting balita. At tayo ngayon na binago ng Diyos at tayo'y muling isinilang sa Espiritu, tayo ho ang kanyang binigyang oportunidad na magdala nito. At huwag natin itong sayangin. Kasi nga, hindi lahat binigyan. Kaya nakikita nyo naman na lalo na ang ating bansang Pilipinas, hatiu tayo sa mga issue kung papaano natin sambain ang ating Panginoon. Napakaraming balakid na kung saan watak-watak po tayo. Kaya ang nangyayari sa kasalukuyan ay mayroong isang
pagpapaalala ang ating Panginoon sa mga nangyayari. May mga salot na dumarating, bagyo, lindol, upang magising ang bawat isa sa katotohanan at upang maibalik o magbalik loob sa Diyos. Alam niyo po, kapag tayo nagbalik loob sa Diyos, sa iisang paniniwala at pananampalataya, tiyak sasagot ang ating Panginoon at tayo ay Kanyang kakalingain. Kaya nga, tayo naman na tinawag upang maging saksi ng ating Panginoon, meron po tayong pasanin na dala-dala. Ibig sabihin, ito ay kailangan na huwag nating pagbigit-baligat na kung saan ito ay gawin natin upang sa ganoon ang lahat ng ninanais ng Panginoon ay mangyari sa bawat isa sa atin at hindi ang ating mga pansarili. Huwag po tayong maging maramot sapagkat ang tinanggap nating walang bayad ay ipamahagi natin ng walang bayad. Amen po ba? Kaya natin tinanggap yan sa biyaya ng Diyos at sa Kanyang paghibig sa bawat isa sa atin. Kaya ito po kung minsan naiisip natin na bakit ako ay Kanyang binago? Kaya ka binago ng Diyos upang ito ay maranasan ng ibang tao. Na may pamalita mo kung ano ang kwento ng buhay mo. May binabasa akong aklat na yun sa pagtuturo ko sa discipleship, make disciples yung, sabi nga, ang epektibong pamamaraan upang magdala ng mabuting balita ay yung kwento ng buhay mo. Pagkatapos ng kwento ng buhay mo, yung kwento ng Diyos sa iyo. So, ibig sabihin, hindi ho mahirap ang magdala at mag-ikayat o kung papaano na ikaw ay mayroong pagsunod sa Diyos. Kung paano ka binago ng Diyos, ikwento mo ang buhay mo. Kung anong nararanasan mo, ikwento mo ang buhay mo. At pagkatapos, ikwento mo kung ano ang kadakilaan at kung ano ang biyaya na ginawa ng Diyos sa iyo. Tiyak ang isang tao na may pagkakakilala sa iyo, lalong-lalo na yung pagkakalinlan mo, buwat ng ikaw ay kakilala niya, siya ay maniwala. Sabagat ito po ay magiging credible na paniwalaan ng tao. Amen? Kaya kung anong kwento ng buhay mo, kung walang kwenta, ay wala kang may kwento kasi walang kakwenta-kwenta. Pero kung ang kwento ng buhay mo ay talagang binago ni Kristo, mayroong magandang kwento at ang kwento ng Diyos ang ikwento nyo sa kanila. Amen? Hindi po mahirap ang mag-share. Kaya nga, sa ating aralin, sabi nga, dito, ang parahan ng pamumuhay ay pagpapatotoo ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita. Sa mga gawa o kaya naman ay sa pamamaraan na pamumuhay ng isang tao na pagpapakita ng pagmamahal, pakikipag-ugnayan at paglilingkod, kung papaano na ang iyong nararanasan at yung isang pusong mapagpatawad at nagsisilbing katibayan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ito ho ang mabisa. Kaya sa ating teksto sa umagang ito, sama-sama po nating basahin at ito ho ay nakatala sa Proverbs 11, verse 30. Chapter 11, 30. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So kung makikita po natin, sabi nga, the fruit of the righteous is tree of life. Yung bunga ng pagkabuhay na kung saan na punong kahoy ng buhay na kung saan sa Revelation ay ang punong kahoy na ito ay namumunga ng 12 bunga. At asamin po natin sa pagdating ng panahon na tayo ay susuguin ng ating Panginoon at tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan, makikita natin ito at matitikman natin ang punong bungang ito na kung saan na puno ng buhay na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang ating sarili ay kailangan na magkaroon tayo ng bunga naman dito sa lupa. Ano po yung magiging bunga? And he who wins,
Yung wins na kung saan tayo kailangan na makapagdala tayo ng mga souls, yung mga kaluluwa, hindi isang kaluluwa, kundi mga kaluluwa is wise. Kaya nga, ito ay hindi singular, plural, wise. Na kung saan wise ang isang tao na magdadala ng maraming souls. Amen. At sino na po yung nakapagdala ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon sa inyo? Makitaas nga ang kamay. Taas natin ang ating kamay para makita natin. Hindi pa una atin, no? So, yung iba, sa umagang ito, kapag ito ho ay pumasok ang aral sa inyong isip at puso, ito ay inyong gawin. Sa ganoon, kayo rin naman ay makapamunga. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, papasalamat po kami sa umagang ito. Hayahan mo po, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan, na ikaw ang mga siwa sa bawat isa sa amin. Malaya kang kumilos at magdala ng unawa sa salita at sa aming isipan. Alisin ang anumang kaguluhan sa aming isip at puso, kundi amin po, Panginoon, na inahalay ang aming mga sarili na ang kabuuan ng aming buhay. Kaluluwa, maging ang aming isip at puso sa umagang ito, ikaw ang manahan at ikaw po, Panginoon, ang maghari. Sa ganoon, O Diyos, lahat ng salita na aming marinig, ito'y aming ikalalakas at hindi lamang po yun, Panginoon, kundi ikatitibay pa ng aming pananampalataya. Ayahan mo, O Diyos, na maudyokan kami ng iyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magampanan po namin ang ninanais mo na mangyari sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay makapagdala naman ng kaluluwa na inaanap mo sa amin. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Living in purity makes you a more effective witness because purity makes you a credible witness for Christ. Gagawin po tayo na kung papaano na tayo ay ginawang katiwa-tiwala o kapanipaniwala ng ating Panginoon na maging saksi para kay Kristo Jesus. Kaya nga po, dito meron po tayong mababasang teksto. Ano ba ang mga bagay na saklaw nito o mga bagay na kung saan na mayroong panuntunan na ibinigay si Pablo na ito ay pinaalala at sinulat sa aklat po ng Timoteo na kung saan live wisely and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home and he must be also able to teach. He must not be a heavy drinker or violent. He must gentle, not quarrelsome, and not love money. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. So dito makikita po natin ang panuntunan na binanggit dito sa Timoteo, unang Timoteo, na kung saan kinakailangan taglayin ng isang nangunguna. Tayo po ay nangunguna sapagkat tunay nga na in Deuteronomy chapter 28:13 ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay isang born again, the Lord make you the head, not the tail. Amen po ba? Ibig sabihin tayo ang nangunguna. At nabanggit dito, so a church leader, hindi lang po yung mga pastors, hindi lang ang mga leader, kundi mula nung tayo ay tinawag ng ating Panginoon at tayo ay na-born again, tayo ngayon ay leader. Paano tayo naging leader? Tayo ay nangunguna na dalhin ang bawat tao na walang pagkakakilala kay Kristo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, leader ka. Yan. Leader tayong lahat. Bakit? Ito ang panuntunan ng Diyos sa atin. Hindi lamang po yung mga nag-lead, kundi tayong lahat. Sapagkat, sabi nga rito, kapag tinawag kang leader ng Panginoon, ikaw ay co-workers. Amen. Kamanggagawa ka ng Diyos. Kung ganoon, kung ikaw ay kamanggagawa ng Diyos, anuman ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nasa lupa at tayo naman na nakabasa sa kanyang ginawa, tayo ngayon ang mayroong isang pagkatao na ipresenta sa bawat makilala natin sa ganoon, kakitaan tayo na tayo may pagsunod
sa ating Panginoon. Kaya dito, sabi pa nga, life is above approach. Yung kagalang-galang siya, walang kapintasan. He must faithful to his wife. Amen. Ay, ayaw sumagot ng mga lalaki. Parang hindi sila faithful. Amen po ba? Yes, naririnig kasi ng kanilang asawa, baka sabihin ng asawa, Pastor, yaman faithful. Kaya, sabi nga rito, he must be faithful to his wife. He must exercise self-control. Mayroon po ba tayong self-control? Hindi po ba tayo nagalit kanina sa traffic? O nagbukas ka ng pinto at sinigawan mo na, ba't ganyan ka magmaneo? Ganyan. Ibig sabihin, napundi yung self-control mo kapag ganoon. Amen. Kailangan po, meron tayong self-control. At ito ay, kailangan i-demonstrate natin ito. And live wisely and have a good reputation. Yung reputation, yung reputation. Alam niyo po, siguro kung ipag-alimbawa natin, kung kaming mga tumatayo dito, nakikita ninyo na hindi maganda ang aming reputasyon, baka bawat isa sa inyo, habang kami nagsasalita, bababayan. Di totoong sinasabi niyan, alam ko yan, kilala ko yung pamilya niyan. Alam niyo, sa buhay ko po, dati po akong sugarol. Kasi nung hindi pa ako naging pastor, ako po ay exporter. Nakikita niyo po yung mga nag-export ng mga muebles, furniture, at ako po ay nag-alos sa loob ng isang taon ay nasa labas ako ng bansa. At ako po ay nakikipag-exhibit. Ang buhay ko noon ay sa mundo, akala ko, hindi ko pwedeng kausapin ang ordinaryong tao na hindi ko ka-level sa aking kaisipan. Ako ay nakikipag-alubilo sa mga exporter. Kaya lahat ng mga matataas na tao at negosyante, silang ang gusto kong makakasama. Ganun ako noon. Ibig ko sabihin, makikita po natin sa ating inaaral na kung saan, at ako naman ay isa ring sabungero, hindi lang sa kasino. Kaya maraming nakakakilala sa akin na kapag noong panahong yon ay mayroon akong Kristo, hindi ang ating Panginoong Yesus, yung Kristo na umaantabay sa akin, dalawa ang aking Kristo noon. At sila, boss, ang tawag nila sa akin, boss, dito ka umupo, kami nang bahala. Ganun. Sila yung pupusta, lumulugro, ganun po ako noon. Subalit, bakit ko po na ikwento ito? Ito ngayon, sa panahong ito, sa loob ng mahigit na 11 taon na ako ay nagpastor. Bagamat ako noon ay sasabihin kong sympathizer ko pa kanita, hindi pa ako born again talaga kasi nga, pumapasok na ako sa church na ito, nagsasabong pa noon. Pero bagamat po nang ako ay naging pastor, nakita ng mga taong ito na kapag ako ay dumadaan at kapag ako ay nakikita nila sa katayuan ko sa buhay ko ngayon, ang sabi nila, hindi nila masabi yung, boss, magsabong tayo. Hindi na nila nasasabi yun. Ibig sabihin, kumisan silang dalawa ang nakakalasabi na, pastor na ngayon yan. Kaya, nakikita nila yung reputasyon kung paano binago ako ng Diyos at namumuhay ako ngayon sa pamamahala ng Diyos. Kaya mayroon silang paggalang. Nahihiya nilang banggitin ang nakaraan mo, bagamat alam nilang nakaraan mo at ayaw nila itong ungkatin. Kasi nga, mayroong respeto. Amen po ba? Tayo din ho, ganon. Mula nung tayo na born again, mayroong respeto na inilagay ng Diyos sa buhay ninyo at pangalagaan ninyo ang respetong yon. Sapagkat ang respetong yon ang magdadala kung papaano sa patuloy na paglalakbay mo o journey mo dito sa lupa. Ito ho ay pangalagahan ninyo at kapag pinangalagahan mo yan, ang banal na Espiritu ay nasisiyan hanggang sa panahon na ikaw ay magiging matatag at tiyak ikaw ay magamit ng wasto ng ating Panginoon. Amen. Bakit? Binanal ka at nilinis ng Diyos. Ibig sabihin, kapani-paniwala ka. Kasi, kung walang nabago at walang nakita sa iyo, hindi ka kapani-paniwala. Kaya nga, ito ang sinasabi ni Timoteo, he must be gentle, not quarrelsome. Yung hindi ka nag-uumpisa doon sa kaguluhan. Kapag may kaguluhan, ikaw mismo ang umaantaba, yung pang magpakumbaba,
upang sa ganoon, hindi sisiklab yung anumang galit at ikaw ang magdadala ng kapayapaan sa mga tao. Amen. Dati, kung hindi ka gano'n, susulsulin. Sige, parang nakakaloko siya. Sige, anuin mo. Sasamahan kita. Ganun. O kaya, ang lakas ng loob na titirain siya, alam niya sasamahan mo siya. Pero, sa ating buhay, dahil nga ito'y nangyari, ibig sabihin, ang sabi rito, you are not quarrelsome and not love money. Hindi ho yung inaabol ng pera. Amen. Because love of money is the root of all evil. Hindi mo masama ang pera. Pero kapag minahal mo ang pera mismo ang mag-ruin sa iyo na siyang manguna, utusan ka niya. Tandaan po natin, ang pera, kinakailangan na tayo ang mag-utos sa pera at hindi ang pera ang uutos sa iyo. Amen. Iko-command ka ng pera. When you're in blood control. Galit na galit po tayo. By the way, sa mga bagay na yon ay, ang galit po natin ay wag ho nating dalhin sa ating isip at puso na magdala ng rebelde. O magdala, o magudyok pa ng kaguluhan, o sabihin mo na, sana sama-sama tayong lahat, at iniikayat na tayo ngayon ng iba't ibang mga sekta na kung saan wag daw tayong manahimik. Alam niyo po, ang papel ng mga Kristiyano ay hindi umayon sa takbo ng mundo. Ang takbo ng mundo kapag ganyan ang nangyayari na tila na agrabyado, ang unang ilalagay nila sa kanilang kaisipan, kailangan sila ay gumanti, kailangan sila ay magkaroon ng isang rest back. Subalit tayo na pinili at tinawag ng Diyos, tayo ho ang namamagitan doon sa mga bagay na kung saan na ito'y mag-umpisa ng kaguluhan. Tayo yung neutralizer. Amen. Kailangan po na tayo ay magdala ng panalangin, ipanalangin natin ang ating mga kababayan, ipanalangin natin ang ating mga nakaupo, ipanalangin natin upang sa ganon. Ang sabi nga, kinakailangan ipanalangin ng mga hari upang ang bawat isa ay makapamuhay ng mapayapa. Amen. Kaya, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, huwag kang sumali doon sa mga ninanais nilang rally o kaguluhan. Ang gawin mo, ikaw ay manalangin at iluhod mo sa Diyos at ilapit ang bawat isa. Sa ganoon, ang kapayapaan ay mananatili at hindi o kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Pastor, kung hindi tayo kikilos, kailan pa? Ayan, sasabihin nila gano'n. Ang pagkilos po ng Diyos ang hintayin natin, sapagkat tandahan natin, ang panalangin ng isang matuwid ay effective at mayroong kapangyarihan. Amen. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa sa kanila. Sa ganoon, ang sabi pa nga, ngayon, patuloy ho tayo. And sabi rito, he must manage his own family well. Magkakitaan mo sila kung ikaw ay isang Kristiyano, kinakailangan na bilang ama muna ang ating pag-usapan. Kasi sila yung nangunguna. He is the head of the family, yung lalaki. Bilang ama, kailangan mayroon kang reputasyon na kaya mong i-manage ang iyong pamilya. Yung may paggalang ang iyong mga anak, yung alam nila na kapag ito ay sinabi mo, isang batas sa kanila na ito ay hindi ikabubuyo ng iyong mga anak upang sila ay hindi magrebelde. Meron kang reputasyon. Napakaganda po na bilang isang padre de pamilya na kung saan ang iyong mga anak ay may paggalang at may pagsunod at yan ay lalaki na may takot sa Diyos, tiyak hindi ka mamomroblema. Amen. Isama niyo po ang inyong mga anak. Kasi yung iba kasi dito, sabi na, 2 years, 3 years pa mo, 3 years pa lang ko, pastor, hindi pa pwede. Alam niyo po, sa pews na yan, ang mga anak ko, may dalang dede ang asawa ko. Bagamat siya ay breastfeeding, pero pag nasa church, mayroon siyang daladalang bote. Nakaiga dyan ang bata pa dedede niya habang siya nakikinig ng salita niya. Kaya sila'y lumaki, nakaiga dyan yung kumisan, may distansya pang 2 kaya kasi umiiga yung bata. Pero sinasama namin sila hanggang sa lumaki sila sa bahay-sambahan at nagkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Sa karirinig ng salita, lumalaki at nagkakaisip, sila po ay walang sakit na ulo na dinulot sa amin. Gawin po natin yun.
Bata pa po, kaya iiwanan ko lang kayo. Hindi, kailangan po, dalhin nyo na. Kasi nga, ito ang dapat nating gawin upang sa ganoon, mamold sa kanilang isipan habang sila ay lumalaki. Amen. Kasi dito, naririnig lang salita ng Diyos. Kahit bata yan, 3, 4, 5 years old. Kung iniwan mo yan, anong naririnig nila sa labas? Mamutakti lang panagkas. O kaya, yung mga maling salita na naririnig nila. Kaya ang bata, matututo siyang magsalita ng mali ring pagsasalita. Amen. Mayroon tayong children's church. Kaya wag na yung gawin na dahilan na sila ay nakakaabala sa inyo, hindi kayo makapagkinig ng mabuti. Alam niyo po, hindi ho ito isang dahilan. Kasi sabi nga ng ating binabasa, kailangan, we must manage his own family well, having children who respect and obey him. Amen. Kinakailangan na sila ay maturuan upang sa ganoon mayroon silang respeto sa kanilang mga ama. At tandaan po natin, kapag yan ay nagawa natin, sigurado na tayo po ay isang kapanipaniwala bilang anak ng Diyos sapagkat nakikita ng lipunang nakapalibot sa atin. Amen. Alam niyo naman po ang mga tao, mapanuri eh. Yung kapitbahay mo, siguradong tinitingnan kanya. Sabi niya, mula nung na-born again ng mga taong ito, hindi na lumilipad ang kaldero, hindi na nagsisigawan, kahit na wala silang ulam, hindi mo marinig na wala na silang ulam. Kasi nga, hindi na nagre-reklamo. Bakit? Yung harmony, yung pag-ibig at ang Espiritu ng Diyos ang namamayani, kaya kapayapaan ang nasa taanan. Amen. Ito po kailangan na i-well manage mo upang ikaw ay kapanipaniwala. Magayon din po sa unang Timoteo na kung saan na ito ay sa Titus na sinabi, in Titus chapter 1, verse 6 to 9, an elder must live blameless life. He must be faithful to his wife, and his children must be believers who don't have a reputation for being wild or rebellious. Hindi ho siya rebelde at yung kanyang pamumuhay, siya ay namumuhay na may kaamuhan at puno ng pag-ibig at malasakit sa kapwa. And then, a church leader, a manager of God household, sabi nga rito, isipin ninyo, manager ka ng, a manager of God's household. So, he must live blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. Hindi madaling magalit. Hindi na yung makalabit lang at pagkatapos ay, anong gusto mo? Hindi ganon. Ibig sabihin, kung minsan naipit ka na o ano pa man, yun, sasabihin ng sorry, ng, mayroon kang ngiti sa labi na in-appreciate mo. Pero yung naipit ka to, para kang nakakaloko. Hindi mo ganon. Yung hindi quick-tempered, amen. Na kung saan, he must not be heavy drinker, amen. Meron pang umiinom dito, tubig, hindi alak. Kasi sabi nga rito, he must not be heavy drinker. Ang sinasabi ko rito, kinakailangan na hindi siya mapaglasing, amen. Mga lalaki ayaw sumagot, ako lang ngata. A violent or dishonest with money. Yung wala nang itinatago sa kanyang asawa. Ayan. Amen po ba? Kasi nagtatrabaho ang lalaki, kaya lang, mahirap pa naman ipitin ngayon yung mga 1,000 na plastic. Kokordyon niya eh. Amen. Hindi kagaya yung dati, pag pinold ng sinalaksak lang sa sikreto ng packet, hindi na makita ng kanyang asawa, okay lang eh. Pero kayo naman mga asawa, wag niyo naman, abang andyan yung wallet, wag niyo naman buksan. Yung iba kasi, binubuksan yung wallet eh. Kaya nag-aaway sila eh. Kasi nga, sabi nga lang ating binabasa, kailangan dishonest. Yung dishonest sa money. Na, alam niyo po bilang isang lalaki, kung ikaw ay kumikita, at kung ikaw ay nagtatrabaho, sabihin mo sa asawa mo, siya yung nasa taan. Halimbawa, itong sahod ko, at ihingi ako ng ganito. At kailangan na pag-usapan ninyo. Yung honest. At ikaw naman na babae, kapag binigay na yung sahod, huwag mo nang buksan yung wallet niya, baka nag-iipon, may pinag-iipunan ng lalaki at nakita mo, nagalit ka pa.
Kailangan igalang mo naman yung, andyan yung wallet, pero bubuksan mo, binigay ng todo, at andyan na yung payslip. Huwag na nung ganon. Kailangan na mayroon po tayong susundin na alituntunin sa ating paggalang bilang, sabi nga dito, violent or dishonest with money. Napag-usapan kasi yung pera. Rather, he must enjoy a guest, having guests in his home, and he must love what is good. Mapagmahal ka sa tama. Amen. Ang taong mapagmahal sa tama, mayroong pagbati. Kasi kapag ikaw isang taong mapagmahal sa tama, thank you sa ginawa mo, mayroon kang pagbati. Hindi naman yung gumawa na siya ng mabuti, hindi mo pa rin siya pinapansin. Kailangan ibalik mo naman yung pasalamatan mo siya. Amen. At huwag kayong gumaya sa ibang tao na kumisan naman umiram pagkatapos ay sosoli. Hindi mo na ako magpapasalamat sa iyo, ha? Parang sa pagpapasalamat pa lang ay maramot na. Maliw yun. Ayaw mong i-bless yung tao. Maraming nagsasabi, ay hindi mo na ako magpapasalamat ngayon. Ginawan ka na nga ng tama, hindi pa nagpapasalamat. Kuripot. Ibig sabihin na ayaw mong i-bless. Kailangan mo, magpasalamat ka. Huwag mong pigilin ang pagpapasalamat. Amen. Ito ay nagdadala ng blessing sa tao. Maraming taong ganon. Minsan di ko maintindihan, bakit kaya ayaw niyo magpasalamat ka ako? Umiram, patawas, binalik, hindi mo na ako magpapasalamat. Ba't ayaw niya magpasalamat? Kasi daw, iiram muli. Magpasalamat na naman sa susunod. Ano bang problema nun? Dito po sa Calvary Temple, walang ganyan na tao. Amen? Salamat sa Diyos at tayo lumaya na sa ugaling ganon. Kaya nga, dito makikita po natin kung paano na he must love what is good, he must live wisely, and be just. Yung makatwiran ka, yung ang katalinuhan mo ay inaangkop mo doon sa katwiran at hindi mo inaangkop sa katusuan. Sasabihin ng wise yan na, ibig sabihin sa katusuan, huwag mong gamitin sa katusuan, kundi sa tama. And he must live devout and disciplined life. Disiplinadong pamilya. Hindi lahat ay ginagawa. Hindi lahat ay sinasang-ayunan o kaya mga bagay na sinasamaan. Kung papaano yung angkop bilang isang Kristiyano lang at pinipili niya ang kanyang gustong kasamain. Amen. And he must have a strong belief in the trustworthy message he was taught. Ito ang mas kailangan nating bigyan ng pansin. Have a strong belief in the trustworthy message he was taught. Kailangan po na tayo ay manindigan talaga. And then he will able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it they are wrong. Kaya walang kompromiso kundi basta't masabi mo ang katotohanan, sabihin mo. Kaya kapatid, maging sa mga kurakot na taong yan, mga namumuno sa atin, basta't kung nakita mo siya na nangurakot, sabihan mo siya, i-correct mo siya, sapagkat sasabihin mo, hindi tama yan, hindi maganda yan, magbubunga ng hindi mabuti yan. Ganon ang sabihin mo kapag siya ay may ginagawang kamalihan. Amen po ba? We need a God reputation or integrity. Yung integridad ho natin, pangalagaan natin. Bakit? Maintain a life of purity with the help of God's grace. Once you lose your integrity in the eyes of others, they will never listen to you again. Ito ho. Kailangan ma-maintain natin. Sapagkat kapag hindi natin pinangalagaan yan, kapag nabasag na at nagkaroon na ng lamat ang iyong integridad, hindi ho madaling ibalik yan. Lagi itong sinusumbat ng tao. Siya, born again na yan, sabi niya, pero pagkatapos gumawa ng ganon, ngayon nagbago na. Sis, hindi ka nakakasiguro. Kasi born again na rin doon. Napakahirap pong ibalik. Amen po ba? Kaya kailangan na ito ay ating maingatan. Kailangan po na parang fragile na ano yan. Kapag nagkalamat na yan, napakahirap na ibalik. Halimbawa, sasabihin nyo sa isang pastor na ako ay isang nagnanakaw o kaya naman isang babayero. Nakita nyo ako, may kasama. Lumayo na ako pagkatapos pumunta na ako ng Cebu. Pagkatapos, hindi coincidence, meron palang
miyembro na nasa Cebu, nakita ko. Pagsasabi niyan, palagay niyo po ba maniniwala pa ang tao na sasabihin kong kinakailangan na tayo ay faithful sa ating asawa? Baka nasa kalagitnaan natin, ganun ang sasabihin niya. Tapos, habang hindi siya pinapaniwalaan, inano pa, yung ibig sabihin yung kinodak niya po. Tapos nilagay pa sa, ikalat pa yan. Maniniwala pa kaya ang mga tao? Hindi na po. Siguradong kapag ako'y nagsasalita tungkol dito sa integridad sa asawa, sara lahat at naiinis kayo. Amen po ba? Kaya kailangan, hindi lamang sa akin yon, sa ating lahat yan. Amen. Mapababae, mapalalaki. Kala nyo, mga lalaki lang. Mapababae. Ganun din po. Kailangan po, meron po tayong pinangangalan. Sapagkat ang sabi nga, kailangan ma-maintain natin yung ating kalinisan, yung kabanalan with help God's grace. Once you lose integrity in the eyes of others, they will never listen to you again. Alam nyo, Christians should not blend in with everyone else. Instead, we should affect other positively, just seasoning, bring out the best flavor in food. Kagaya ng asin. Amen. Yung panlasa. Alam nyo, kapag ang tao ay nakita nila na ito ay walang kwenta, ang daming dapat dumating, ito pa ang dumating. Ayan. Aalis silang lahat. Pero, kapag ikaw ay malasa sa kanila, di natangli. May chance. Ganon. Ibig sabihin, yung parang nananabik silang lahat. Pero subukan mong dumating ang isang taong walang kwenta at alam nila na walang silbi. Tara na. Ano po natin? If we live for Christ, we will glow like lights and showing others what Christ is like. Dito po makikita natin sa Matthew chapter 5, verse 13 and 15. Basahin po natin. You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it satisfy again? It will be thrown out and trampled underfoot and worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts in under basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Amen. So anong sabi? Kapag nawalan ng alat ang asin, anong gagawin mo? Kung sakaling may asin ka sa tukil, yung iba hindi na nila alam pala yung tukil eh. Sino pong nakakaalam pa sa mga tukil? Kasi yung tukil na sinasabing yon, kawayan. Tapyasin mo ang buong bias ng kawayan at ilalagay doon yung asin at nakabitin. Tukil. Yan. Yung mga bata, hindi na marunong gumawa ng tukil. Kaya kapag inutusan, kumuha ka ng asin sa tukil. Anong pinagsasabi ni Lolo? Anong tukil-tukil? Yun ho ang ginagawa namin nung kami ay mga bata pa. Amen. Kayo po na may edad na kagaya ko, yung mga 60s dyan, alam na nila yan. Ay, naalata tuloy ang aking edad. Alam na nila yan. Pero yung mga batang ito, hindi nila alam yan eh. Ang alam nila, garapon. Kuha ka ng asin sa garapon, yun, alam nila yon. At ito po, kapag nawalan ng alat ng asin, anong mangyayari? Itatapon lang yan. Yuyurakan yan. Ibig sabihin, wala nang kwenta. Kaya nga, maging ang ilaw na sinasabi rito, meron bang nagsisindi ng ilaw na ilalagay mo doon sa underground na hindi nakikita ang liwanag? Dito, inilalagay ang ilaw upang sa ganoon ay magkaroon po ng shine na kung saan makita at bilang isang Kristiyano, ang ating sarili ay may presenta na kakitaan tayo ng isang buhay na kaya-aya sa ating kapaligiran. Amen! Tingnan niyo po yung katabi ninyo, nagsashine ng mga face nila. Napakaganda at napakagwapo nila. Mga Kristiyano yan. Amen! Kaya nga, pero yung mga hindi Kristiyano, anong mangyayari? Madalundom lalo pa. Baka yung mga Tagalog dito, tanungin anong madalundom. Madilim ang kanilang mga mukha na hindi mo maipinta. Alam mo, ang isang Kristiyano, parang isang wallet na puno ng laman. Amen! O, nag-amen kayo. Bakit?
Kasi ang wallet na puno ng laman ay nakangiti. Subukin mo ang isang wallet na walang laman, nakasimangot. Kaya, tayo po ay parang isang wallet na puno ng laman ng banal na Espiritu. Kaya naman tayo ay may ngiti at tayo ay kumikinang sa harapan ng mga tao. Yung shine na nasa atin na ito ay lumalaganap sa ating kapaligiran. Amen. Woo! Hallelujah! Kaya nga, as salt and light, we shine brightly when we live pure lives. Sabi nga rito, but if we compromise our testimony, people will trample it underfoot. Talagang yuyurakan tayo ng mga tao. And let us prioritize purity and preserve our witness for Christ. Bakit po natin kailangan i-preserve? Ano po ba ang gamit ng asin? Ang asin ay nagpipreserve. Kaya kung ikaw ay asin ng lipunang ito, kapag nasisira ang mga taanan na mag-asawa, ikaw mismo, kailangan i-preserve mo yan. Ikaw ay, huwag mong sulsulan ang kumari mo, kundi turuan mo siya na kung papaano mabuo pa ang kanilang pamilya. Amen. Kailangan po na ito ay maging lasa ka sa kanila. Hindi yung, kakalalaki Mars, lakwan mo na yan. Kalago mo pa mo. Huwag niyo sulsulan. Hindi ka asin noon. Siguro ang tawag sa iyo no, na ano ba ang kontra sa asin? Basta. Alam niyo na, buwangin siguro. Manalas ka. Baka yun ang kontra. Kung ikaw talagang asin, di ba ang isda para hindi masira, anong gagawin mo? Asinan me kagad. At aabala nga aking sasabihin, mayroon ako kasing pwedeng sabihin sa salte. May meaning ang salte. S, seasoning. Yung A, yung anti-decay. Yung L, law of conservation. Nakikita nyo yung gumagawa ng mga ice cream? Yelo yan. Pero nilalagyan ng asin. Bakit? Para ma-preserve ang lamig ng yelo, hindi matutunaw. Yun ang law of conservation. And T, nakakita na ba kayo ng asin na hindi transparent? Transparent po yan. Kaya kung ikaw ay asin, taglayin mo yan. Amen! So, at tayo rin ay nagiging liwanag ng mga ibang tao sapagkat tayo ay nagniningning at ang nasa sa atin ang banal na Espiritu. And living in purity makes you a more effective witness because purity empowers you to be confident witness. Dito po na kinakailangan po na makita at ang kabanalan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na maging saksi na puno ng kumpiyansa. Yung confident ka, kumpiyansa ka, yung talagang hindi ka matitinag na alam mo at hindi mo iisipin na ikaw ay nahiya sapagkat tunay nga na ikaw ay confident witness. And 2 Timothy chapter 2 verse 20 muna. Yan. Ang sabi ho, babasahin ko, malayo pa naman. Basahin ko po. Now, in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable use. Dito, sa isang taanan daw, yung mga taanan natin, kung minsan yung mayroon kang lansena, mayroon kang gamit na pang-espesyal, o kaya naman ay pang-araw-araw, o kaya pang-lingguan. Mayroon kang mga gamit na ganyan eh. Yung mga pang-espesyal, kapag dumating ang isang honorable na tao, ilalabas mo yan eh. Lilinisin mo. Yun ang gagamitin mo eh. At kapag naman ordinaryong lang, yung kayo-kayo lang, yung pang-araw-araw lang ang ginagamit ninyo sa mesa eh. Pero kaya alam na alam mo eh, kung minsan, anong okasyon? Sabi ng mga pamilya. Bakit? Iba ang platong nakalagay sa mesa ngayon. At mayroon pang flowers sa gitna. Ibig sabihin, alam na alam mo. So, sa taanan, ganun din. Kung papaano, and verse 21 ang sabi pa rito, and the Lord wants to use you for a special purpose. Amen. So, make yourself clean from all evil. Kailangan nalinisin natin ang ating sarili sapagkat mayroong purpose ang Diyos na gamitin tayo sa special purpose. Then you will be holy
and the Master can use you, you will be ready for any good work. Amen po ba? Naka-ready ka sa any good work sapagkat ito ang iniintay ng Diyos sa atin na kailangan na laligi nating pinapalinis ang ating sarili. Mayroon bang mga tao na kumisan na kahit na hindi siya malinis ay gagamitin ng tao, ng Diyos? Meron po, sa Biblia meron. Ginagamit din ng Diyos ang taong masama upang mapulpil ang kanyang gustong mangyari. Kagaya ni Pharaoh, 10 times plead you, sabi nga, yung kasama na warning ng Diyos, pero nagpatuloy pa rin siya at hindi nakinig. Yung kasamaan na kanyang ginawa. Meron din si Judas. At upang mapulpil ang pinagagawa ng Diyos. Bakit po nangyayari ang mga bagay na yon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nilalayon niya, na maipakita niya na ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Upang sa ganon ay mangyari lamang ang mga bagay na yon. Sa kanyang biyaya, pinapaintulutan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, siya ang Diyos na soberenya. Di mo siya pwedeng diktaan, kundi ang soberenya ng Panginoon, siya ang kataas-taasang Diyos na walang pwedeng magmungkahi sa Kanya kung ano ang Kanyang gagawin. Basta't ang Diyos ang may alam kung ano ang mabuti. Kagaya ni Joseph the Dreamer, iisipin mo na binenta, pagkatapos ay mayroon palang plano ang Diyos sa kanya na kung saan na isasalba ang Israel sa taggutom na panahon. Kaya nga, ito kung minsan hindi natin naiintindihan, or rather, kung minsan may nangyari na ito'y alam ko, totoong nangyari, na siya ay ni-rape. At ang nag-rape sa kanya ay 3. Pagkatapos nabuntis ang babae ng anak. Pagkatapos ng anak, yung bata, parang hindi man niya minahal kasi namumuhi siya. Yung galit ang naisip ng babae kung paano siya binawi. Pero lumaki ang bata. Alam niyo po, nung kalaunan, nung ang bata ay lumaki ng edad na 20 hanggang 25, nasa Amerika ngayon, pinagpala ng Diyos. Pero patay na nga ang kanyang nanay. Mayroong mga bagay na hindi natin alam at pinapangyari ng Diyos upang sa ganon mapulpil ang ninanais ng Diyos sapagkat ang Diyos ay soberenya. Amen. Kaya nga, mayroon ding mga manggagawa na kung saan sila ay gumagawa ng hindi mabuti pero ginagamit pa rin sila ng Panginoon. Kaya lang, mananatili ka ba na ikaw naman na ginagamit ng Panginoon dahil kahit hindi mabuti, ikaw ay magpapatuloy? Tiyak, impyerno ang ulog mo, kapatid. Kaya po, nangyayari ang mga bagay na yon, disaster. Nakita natin sa istorya ni Pharaoh anong nangyari? Disaster. Nakita rin natin ang pangyayari kay Judas, disaster din. Pero dahil sa soberenya ng Panginoon ay nangyayari ito. Kaya kung minsan di mo man naiintindihan, meron pa ring magandang plano ang Diyos na kailangan ito'y matupad sapagkat siya ay soberenya. Amen! Hindi mo pwedeng questionin ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nagtatanong sa problema, Lord, bakit matanyan? Nabila ko yung problema ko. Kalapastanganan sa Diyos yun. O it's either na mayroon kang karamdaman, Lord, bakit hindi po ako gumagaling? Ano pong nangyari, Lord? Tinatanong mo ang Panginoon. Alam mo, kapatid, kapag ganyan ang ugali mo, hindi ka gagaling sapagkat ang lahat ng sumpa ay pinapapasok mo sa iyong sarili. Kundi, kilalanin mo ang iyong Diyos na siya ang Diyos na hindi nagkakamali at Diyos na may alam sa lahat. Amen! Ganito po ang trato natin sa ating Diyos. Ano man ang nangyayari, siya pa rin ang may alam. Sabi nga sa aklat ng Awit 8:4 hanggang 7, sino ba ang tao na lagi mo siyang inaalala, lagi mo siyang nililingap, at ginawa mong mas maliit lang ng konti sa'yo? Ito ang sinasabi, what's a man? Sabi nga, hindi ko mabasa eh. Sa Tagalog, basahin ko dito. O dito, sabi nga, ano ang tao upang iyong alalahanin ay ano nga siya na sukat mong kalingayin? Sa 5, nilikha mo siya na alos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, malihit. Sino nga ba naman ang tao? Sino ka nga ba naman? Amen? So, isipin mo,
ang iyong pangalan at ang iyong buhay ay nakatala sa palad ng Diyos? Na ikaw ay tinitingnan, pagkatapos ikaw ay parang nagkakaroon ng question sa Panginoon na tinatanong mo kung bakit nangyayari sa buhay mo ito. Kapatid, wala kang karapatan na sumbatan at tanungin ang Diyos ng mga bagay na hindi mo alam sapagkat kailanman hindi nagkakamali ang lumikha sa iyo at yan ang makapangyariang Diyos. Kaya kailangan na ikaw ay confident witness kung hindi mangyayari ang mga bagay na kung saan na ito po ay kailangan nating ipahubaya sa Kanya. And living in purity keeps you ready. Sabi nga dito, living in purity, sabi nga dito, na kung saan, a salt light with the shine, and when I live a pure lives, but we compromise testimony. Binasa na natin ito, no? Kanina. Living in purity keeps you ready to share faith and witness for Christ. Amen? Kailangan po na kayo ay banal at malinis sa ganoon, magkaroon po tayo ng isang buhay na ready tayong paggamit sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya, dito, in 1 Timothy chapter 4, verse 11 and 12. Command and teach these things. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example on the believer's speech and conduct in love, in faith, and in purity. Dito po, sinabi nga kay Timoteo na kung saan, sabagat siya bata, anong sabi sa kanyang kabatahan, dito, nakita mo, command and teach these things, and don't let anyone look down because you are young, but set an example for believers in speech and conduct, in love, in faith, and purity. Sa pananampalataya at sa katwiran at kabanalan, manatili ka upang sa ganon ay kakitaan ka kahit bata ka. Amen. Mayroon kang integridad. And Apostle Paul's words to Timothy, a young pastor, not to intimidate those who belittle him, instead to gain their respect and confidence sa kanyang kabataan. Kaya nga, in Titus chapter 2, verse 7, 8, and yourself must be example to them by doing good works of every kind. Anumang bagay, kinakailangan po na gawin mo ito bilang alimbawa na ikaw ay mayroong pagkakakitaan ka na ikaw ay kumpiyansa. Hindi ka kainahinala at sa ganoon ikaw ay matatag at alam mo kung ano ang daladala mo na walang kompromiso sapagkat kilala mo ang iyong sarili. Amen. Kaya yung ibang tao na kung saan na hindi sila makapagdesisyon o hindi sila nagkakaroon ng kakayaan na mag-share, alam nila may tinatago pa eh. Nakikita kagaba naman na umiinom pagkalabas mo ng church, pagkatapos sasabihin mo na ganito, hindi maniniwala yan. Kailangan po na buo ang iyong integridad at kumpiyansa ka sa iyong sarili. Amen. Kaya, and sabi nga dito it gives you the confidence to witness when you walk the talk. Amen. Yung walk the talk na sinasabi, kung ano ang sinasabi mo, yon ang pinamumuhay mo. Kung ano ang iyong dala-dala na sinasabi at sinishare, iyon ang pamumuhay mo sa mga kapwa mo. Sa ganoon, kakitaan ka ng wasto at sila ay maniniwala sapagkat ikaw ay kapanipaniwala at kumpiyansa ka sa iyong sarili. Kaya nga po dito mayroon pong isang kwento in the book of Galatians na kung saan makita ho natin sa Galatians chapter 2 verse 11 and 14. But when Cephas, it was Peter, came to Antioch, I opposed him to his face because they stood condemned. For before the certain men came from James, he was eating with Gentiles, but when came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. The rest of the Jew and the hypocritically among with him. So then even Barnabas was led astray by his hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas, before them all, if you don't a Jew live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentile to live like a Jew?
Dito, ang kwento pong ito, si Pedro, kasama niya si Bernabe at mga Udyo, sila ay nakisalo sa Gentile, sa mga Entil. Subalit, kung anong kinakain ng mga Entil, ginagawa rin ni Pedro at ni Bernabe na kung saan sila ay sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. Dumating ngayon si Pablo. Aba, sabi ni Pablo, paano mo mawiwin ng mga Gentile na yan na Udyo ka ay namumuhay kang parang mga Gentile? Kristiyano ka na ikaw ay nakisalo sa mga makasalanan. Ang ginagawa ng makasalanan ay ginagawa mo. Paano sila mawiwin yan? Ang sabi ni Paul kay Pedro. Kung titingnan po natin, galit dito si Pablo. Sinermonan niya si Pedro. At si Pedro hindi kumibo. Pero nung makita nga dumating siya, ay bigla silang nag-alisan doon sa umpukan na kanilang ginagawa. Maaaring pagpalagay natin ng alimbawa, kumakain sila ng tidtad. Pagkatapos nakikain din sila ng tidtad si Pedro at si Bernabe. Nung makita sila ni Paul, bigla silang umiwas at lumayo. Pero anong sabi ni Paul? Paano mo sila maikayat kung ikaw nga ay isang born again pagkatapos tila ikaw ay umaasta na hindi born again? Ibig sabihin, pwede tayong makisama sa mga makasalanan, pero wag tayong makisama sa kanilang ginagawa. Amen? Upang mawin natin sila. May mga kamag-anak kayo na hindi pa Kristiyano, makisama ka naman. Umiinom sila, huwag kang uminom ng iniinom nila, kundi tubig ang sayo. Or juice. Pero nakikisama ka sa kwentuhan. Pagkatapos nakikita nila sa inyo na meron kang pagbabata, meron kang self-control, meron kang pagtitis, meron kang isang kaisipan na kung saan hindi ka nakikipag-compromise, balang araw, katapos nakita nilang yung buhay na ikaw ay umangat sa buhay. At sasabihin nila, tutularan ko na lang siya. Siya dati mahirap din, pero ngayon tingnan mo, di na siya umiinom, di na naninigarilyo, di na kumakain ng ganito, kaya ako rin gano'n na lang. Ito ang ibig sabihin ng kwentong ito na kina Pedro. Kaya sabi nga, your faith and actions should be consistent with that you preach and believe. Amen. Kung ano po ang inyong pinapaniwalaan, kinakailangan, sabi nga rin, your faith and action. Yung ginagawa mo, consistent yan. Hindi yung born again ka ngayon at bukas hindi. Born again ka ngayon, mamayang hapon hindi. Tandahan po natin, wala sikreto o no secret agent to Christ. Amen. Alam niyo po ba yung mga secret agent? Tago. Pero kay Christ, walang secret agent. Amen. Lantaran ho ito. Amen. Consistent nating ginagawa. Amen po ba? And last point po natin, sabi nga rito, living in purity makes you a more effective witness because purity manifests is the presence of the Holy Spirit. Ano ang nakikita nila sa iyong pamumuhay? Sa pamumuhay mo, nangunguna ang banal na Espiritu. Pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu sa ating pamumuhay sapagkat tunay nga na tayo ay nabubuhay na may malinis na puso. Dito sa Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi ho, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Paano mo makikita ang Diyos? Makikita mo, seeing the working God in His presence. Nakikita nila ang Diyos sa iyo, sa iyong ginagawa, sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na ikaw ay hindi sumasang-ayon sa mga bagay na kung saan na ikot ng mundo o galaw ng mundo, ikaw ay nakapaiwalay at ang ginagawa mo pa rin, pinapakita mo na mayroon kang pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Tiyak, ikaw ho ay gagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, ang ating Panginoong Yesus nung siya ay umakyat sa langit, yung 500 na nakasaksi sa Kanya ay 120 na lang ang nagbigay ng nag-devote sa Kanya, yung naging deboto ay 120, nawala yung 380. At sa kanilang paghihintay sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus na
ang banal na Espiritu ay ipagkakalob ng Ama at siyang maging kaaliwan ninyo, sila o ay nagtiyaga at nagintay sa banal na Espiritu. Sila'y nananalangin at sila'y namuhay na kung saan na hindi sumasang-ayon o hindi nakisali sa mga bagay na hindi nakabibigay kaluguran sa Espiritu ng ating Panginoon na ang banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw, kapatid, ay hindi nakikiayon sa mga bagay na kung saan na napipigati ang banal na Espiritu, mapalad ka sapagkat ikaw ay magtatagumpay lagi at tandahan mo ang banal na Espiritu, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Kaya nga po, patuloy pa rin tayo na kung saan sa gabay ng banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang naglilinis sa atin. Siya ang banal na Espiritu ang siyang ating iniingan ng payo sa ating panalangin at pinangungunahan niya tayo kung paano tayo nagiging matatag. Kaya kapag ikaw ay lumuhod at nanalangin sa Diyos, ingin mo ang gabay ng banal na Espiritu, tiyak ang kaisipan mo ay magiging malinis at mawawala ang lahat ng alalaanin sa buhay. Panatag ka. Sigurado na kung saan sa presensya ng banal na Espiritu, ikaw ay mayroong kapayapaan. In Acts chapter 2 verse 1-4, dito po, sabi nga, when the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like blowing a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw the seams to be tongues and fire and separate and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tandaan mo, kapatid, purity manifests the presence of the Holy Spirit. Sa kabanalan at kalinisan at sa katwiran ng Diyos, tiyak, nagmamanifest ang presence ng banal na Espiritu. At tiyak, ang sabi nga dito sa Acts chapter 2 verse 36 to 41, therefore, let Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Messiah. When people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, the forgiveness of your sins, and will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and for your children, and for all who are far, for all whom the Lord our God will call. And 40, with many other words, sabi nga dito, he warned them and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers a day. Nakita po natin si Pedro. Si Pedro, bagamat siya ay impulsive, bagamat siya ay isang tao na sunod-sunod sa ating Panginoon na malayo abang pasan-pasan niya ang krus, pasilip-silip na mayroong takot. Pero dito, nung siya ay nabaptize ng banal na Espiritu, anong sinabi niya? Kayo na mga Udyo na nagpapako kay Jesus, siya ay pinapatay nyo. Tuwiran na niyang sinabi at binanggit sa kanila. Noong una, ang sabi nga, ito kasama ni Jesus. Ay, hindi. Yang dirit, nakpayabe yan eh. Pero, anong nangyari? Nung siya nabaptize ng banal na Espiritu, naging matapang si Pedro. Amen. Kaya, kung kayo po na naisin ninyong mabaptize ng banal na Espiritu, tiyak, magiging matapang kayo at manindigan na kung saan nadadalhin ninyo ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Mawawala ang iyong iya. Amen. Ayaw mag-amen yung iba kasi akala nila yung todong iya eh. Hindi ho, yung walang iya doon sa mabuti. Amen. Kaya nga, ikaw ay magkakaroon ng malakas na loob na i-share mo ngayon ang gospel at pagkatapos sila sigurado ay may kahit mo kapag kinwento mo ang kwento mo at ang kwento ng Diyos sa iyo. Kagaya po ng nangyari kay Pedro na siya ay naging matapang at nanindigan. Ang sabi pa nga sa kanila noon na
Alam niyo po, kapag pinagbabawalan na tayo ng gobyerno, na tayo manambaan sa ating Diyos o sa ating ginagawa sa kasalukuyan, ipaglaban na natin at sasabihin natin, kahit na tayo ay mamatay, huwag pa rin tayong bibitaw sa ating pananampalataya sapagkat patay kung patay kay Jesus. Amen! Ay, ayaw ng iba. Ay, baka yung mga iba may nag-iisip pa na umatras pa. Tandaan mo kapatid, kapag ikaw ay umatras, ang atras mong yan, iba ang pupuntaan mo. Kaya sasabihin ko sa iyo, kapag tayo ay pinagbabawalan ng magsimba, o kaya sa ating reliyon, nakikita niyo po, kaya ang ating ginagawa at ating pananambahan ay totoo, kaya totoo ang ating Diyos. Lahat na lang ng reliyon, kapag sila ang mayroong kapulungan at ginagawa, hindi pinagbabawalan. Pero kapag Kristiyano na ang gumagawa, marami nang sumasalungat. Bakit? Totoo si Kristo. Totoo ang ating Panginoon at totoo ang ating Diyos. Kaya siya ay hindi nila pinapahintulutan sapagkat sila ay bulag at kalaban ng Diyos. Pero yung mga mali, subukan lang nila na magtayo ng isang rebulto sa EDSA, papayagan nila yan. Pero subukan mo na ikaw ay mag-rally sa daan na kung saan pagkatapos sabihin mo yung rally ay para kay Kristo. Pagbabawalan nila yan. Kasi nga, totoo ang Diyos natin. Amen? Kaiba. Pero kapag nangyari na tayo pinagbabawalan, huwag kayong papigil. Tatayo pa rin tayo sa ating paninindigan bilang isang Kristiyano. Amen! Hallelujah! Kaya, Acts chapter 4:31, after they prayed, the place they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Andahan po natin, sabi nga dito, prayer is the first step of purity. Through prayer, the Holy Spirit empowers you to be confident witness for the Christ. Amen! At tandaan po natin, paano mangyayari yon? In John 15 verse 16, you do not choose me, but I choose you and appoint you to go and bear fruits. Fruit will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Amen. So dito makikita mo, kung ikaw ay isang tumutupad sa ninanais ng Diyos, anuman ang ingin mo kapatid, ipagkakalob niyan. John 15 verse 7, anong sabi? If you abide in me and my words abide in you, and you bear more fruits, and what you ask in my name, sabi nga nun. Ano ang ipagkakalob sa iyo? Anything na ingin mo, ipagkakalob ng Ama upang siya ay mapapurian. Amen! Kaya manatili po tayo sa ating Diyos at tandahan po natin sa presensya ng Banal na Espiritu, huwag po nating ayan na mawala ito sapagkat tandaan ninyo kapatid, ang katawang yan ay templo ng Banal na Espiritu. Amen! Papag-ariin natin ng Banal na Espiritu sa ganoon, walang magawa ang kaaway sa atin. Tandaan, purity manifests the presence of the Holy Spirit. Kaya mag-review po tayo. Purity enables believers to effective witness to others. Number 1, purity makes you a credible witness for Christ. Number 2, purity empowers you to be a confident witness. And purity manifests the presence of the Holy Spirit. Tandaan mo kapatid, ang iniingi ng Panginoon sa iyo ay isang bunga na mananatili. At kagaya po ng ating binasa sa John 15:16, kapag yan ay naipagkalob mo, tiyak anuman ang ingin mo ay ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoon. At ang buhay mo ay hindi magkulang kailanman. Kaya nga po, sana sa umagang ito, maliwanag sa atin, sa bawat isa sa atin, purity enables believers to be effective witness to others. At ngayon po, tayo po'y tatanggap ng banal na punan